Nagulat ako kung gaano kakatangkad. Sobrang tangkad niya. Kung sa TV mo lang nakikita ang isang tao, ulo lang ang nakikita mo. Sa kaso ko, isang higanteng ulo, kaya natatago kung gaano ako katangkad. Tama yon. Programa ito ng MAGA Republicans. Tama, sabi ng media team ko yon. Sige. Sige, alamin natin yan. Alisa, ikaw ang unang magtanong. Salamat, Ginong, pangalawang Pangulo, sa pagsama sa amin. Pumasok kayo sa posisyon na may momentum. Pero nang makausap ko ang mga kaibigan at pamilya nyo na patuloy na sumusuporta, isang tanong ang laging lumalabas. Ang ekonomiya. Mataas ang inflasyon, mababa ang mga sahod, nagsisimula na bumaba ang presyo ng gasolina at may balita tungkol sa kasunduang ito sa Iran na pag-uusapan din natin, syempre. Anong masasabi ninyo sa butanteng nagtiwalang pababaan ng gastusin mula unang araw at asang kontento sila hanggang Nobyembre? Sa huli, nakadepende ito sa botante. Karapatan nilang asahan ng pinakamainam mula sa halal na opisyal. Nahalal tayo na may iba't ibang mandato. Isa sa mga mandato ay isarang hangganan. At sa tingin ko, nagawa natin ito ng mas maganda pa sa inaasahan. Pangalawa, pababay ng presyo. Marami pa tayong gagawin, lalo na dahil sa mga kaganapan kamakailan sa gitnang silangan. Tulad ng sabi mo, mula 100 at 20 kada bariles na yon, 80 na lang ang langis. Dahil dito, bababa ang presyo ng gasolina, pagkain at enersya. Lumaki ako sa lolo kong unionistang manggagawa sa bakal, pero nawala ang mga trabahong yon na magsara ang mga pabrika. Nakaka-excite na yon na maraming kapital ang pumapasok at ini-invest sa bansa. Tumatataas ang demand sa construction at may mga bagong pabrika. Bumabalik ang trabaho sa pagmamanupaktura, pero marami pang dapat gawin. Umusad tayo, pero sa huli, ang mga botante sa Nobyembre ang magpapasya kung maganda ang nagawa natin. Ganiyan sila bumoboto. Tinawag ni Pangulong Trump na panlilinlang ang pagiging abot kaya. Siyang nagsabi hindi ako. Naglalagay siya ng maraming pera sa kanyang bulwagan at pati na rin sa kanyang reflecting pool. Huwag mo ning kalimutan ang arko ni Trump, na tawag ko rito, pati ang cage fight sa White House. Bakit pa niya ginagawa ito kung alam ng lahat na nahihirapan ng mga Amerikano? Bakit pagagastusin ang perang iyon? Kailangan kong ipantanggol ng presidente dito. Sabi niya, palabas lang ang pagbibintang sa mga Republikano sa isyu ng gastusin sa pamumuhay. Sa tingin ko, tama siya. Kung babalikan mo ang administrasyon ni Biden, umabot sa siyam ang inflation noong panahon niya. Ngayon, nasa 3.5% na lang ito. Pero sa totoo lang, mataas pa rin yun. Sinisikap naming ibalik ito sa 2.5% na siya nais na marami. Ngunit minana namin ang problema sa gastos sa pamumuhay. Marami kami ginagawa para mapabuti ito. Aabutin ito ng panahon at marami pa kaming kailangang gawin. Alam ng Pangulo na maraming Amerikano ang nahihirapan na yon. Sa totoo lang, nagkampanya siya tungkol dito, nagsalita tungkol dito, at may mga nagawa na kami at nagkaroon ng magandang progreso tungkol dito. Sinabi ba niya ngayon na mahal niya ang inflasyon? Ano ang sinabi niya, Ana? Ang sinabi niya ay, gusto niya ang katotohanang bababa ang inflasyon kapag natapos na ang digmaan na ito. Yun lang, yun ang sinabi niya. Direkta mo ba siyang iniinterpreto ikaw ang vice-presidente niya? Naku naman, tingnan mo sinabi ng presidente, nagtatanong ang mga tao tungkol sa inflasyon at gastos sa pamumuhay, na inuulit ko ay totoo. Sinabi niya, gustong-gusto ko ang inflasyon dahil bababa ito pagtapos na ang digmaan. Ulitin ko, kita na natin ang presyo ng gasolina. Yung 4.06 na real kada galon, mataas pa rin, pero mas mababa na kaysa ilang linggo ang nakalipas. Kaya marami talagang bagay, ulitin ko, marami talagang bagay na kailangan natin gawin. Pero sa tingin ko, ginagawa natin ang lahat na makakaya natin. Magpapatuloy tayong magtrabaho dito. At ulitin ko, ang sambayan ng Amerikano ang mabibigay ng kanilang pasya. Sa tingin ko, may matibay tayong dahilan para mamampanya dito. Nagdala tayo ng maraming pamumuhunan at nagtayo ng mga pabrika na magdudulot ng mahahalagang benepisyo sa mga Amerikano sa hinaharap. Joyce, kung titinan mo ang mga trabaho sa manufacturing, talagang tumataas ang mga ito. Ang mga trabaho sa construction ay medyo mas maganda na rin. Nagkakaroon ng construction jobs para mantayo ng pabrika. Tapos nakakabalik sa trabaho ang mga manufacturing workers. Pinapapataas din ito ang mga sahod. Ikinararangal ko na kung titingnan mo kung gaano kabilis tumaas ang mga sahod na yon kumpara noong 2020 at 2022, mas mabilis talaga ang pagtaas nila na yon. Tama, bumalik kayo sa issue ng affordability. Sobrang taas ng presyo ng gasolina. May ilang bagay na masyadong mataas, alam mo. Ang mga upa ay nananatiling pareho o bumababa na sa loob ng 12 buwan. Kaya may mga bagay na napapakita ng senyales ng pagbangon, mga bagay na napapakita ng senyales ng pagunlad. Sa tingin ko, binana namin ang gulo at inaayos na yon kahit hindi kayo sa ngayon. Minsan, Sunny, matagal, bago mo din maayos lahat. Sige, Senior Vice Presidente. Ayon sa New York Times, ikaw ang nangguna sa pagpapalabas ng mga file ni Epstein at pinapalakpakan ka namin. Nagbigay ka ng babala sa mga matataas na opisyal, kabilang ang Department of Justice, sa strategy meeting sa Situation Room.
Alam namin na may mga recording ng meeting at naging malaking problema ito sa base. Ayon sa ulat, sinabi niyo raw na dapat i-interviewin ni Tucker Carlson sina Ghislaine Manson at Maxwell para linisin ang pangalan ng presidente. Pero tinanggihan kayo ng grupo niyo. Bakit? Sa tingin ko, una sa lahat, huwag kayong basta maniniwala sa lahat ng nababasa ninyo sa kahit anong dyaryo, mapakanan man o kaliwa. Dahil gaya ng alam ninyo, may mga totoong bagay, may mga hindi totoo, at may mga bagay na wala sa tamang konteksto. Ayun lang ang masasabi ko. Medyo teorista ako ng konspirasyon pagdating sa kaso ni Epstein. Sabi rin sa artikulo, may mga taong tumawag sa akin tulad ng hepe ng gabinete tungkol sa kaso. Tinawag nila ako sa naniniwala sa mga konspirasyon. Gustong-gusto ko si Suzy, pero alam kong tingin niya sa akin ay isang naniniwala sa mga Epstein conspiracy. Kasi para sa akin, nakakabaliw na ang isang halatang sexual predator ay may koneksyon sa mayayaman at makapangyarihan. Talagang naka-apekto yun sa akin. Hindi ko alam kung ano talaga ang meron doon. Siyempre, walang nakakaalam ng eksaktong nangyari, maliban na lang kung nandoon ka mismo. Labis akong nabahala at gusto ko ng full transparency. Hindi ko gusto ang idea na hindi committed ang White House sa transparency na ito. Kailangan natin tandaan na nandoon ako sa loob ng silid nung ginagawa ang ilan sa mga desisyong yon. Ang batas sa transparency ng Epstein files na pinirmahan ng presidente, ang dahilan kaya nakikita natin ngayon ng mga file at email. Pasensya na, kailangan ko ipangtanggol ang boss ko. Alam ko hindi nyo palagi na-appreciate, pero makikita sa mga email ni Epstein na galit siya kay Donald Trump at si Trump pa mismo ang nag-report sa kanya sa pulisya. Matagal na silang magkaibigan, halos 10 taon. Pinirmahan lang niya ang transparency law dahil napilitan. Nang hindi sumunod sina Lauren Boebert at Marjorie Taylor Greene sa pressure niya na huwag pumirma, dinala niya si Lauren Boebert sa Situation Room para pilitin siyang huwag bumuto sa batas na yon. Totoo yan. Una, si Donald Trump mismo ang nagsabi na kilala niya si Jeffrey Epstein noong dekada 80. Pinalayas niya si Epstein sa club at isinumbong sa pulis nang malaman niyang bastos ito. Ito ay isang bagay na madalas hindi binabanggit ng media kapag nire-report nila ang kwento ito. Binabanggit nila na magkakilala sila noong dekada 80, gaya ng inamin mismo ng presidente. Di nila bilanggit na isinumbang niya ito sa pulis at naging dahilan ng pagbagsak ni Jeffrey Epstein. Alam mo na yan, Ana. Kilala mo ang Partido Republikano. Dahil dito, nagsimula ang investigasyon ng otoridad. Tungkol naman sa nabanggit mong punto. Sabi nila, negosyo raw sa real estate ito at walang naging alitan. Pero ayon sa email, sinasabi ng email, Sa totoo lang, magkakilala sila. Maging tapat at malinaw tayo. Hindi lang sila magkakilala, magkaibigan pa sila at malapit sa isa't isa. isinumbong niya siya sa pulis. Yan ang punto ko, objektibo at totoo. Isa pang punto na sa tingin ko, kung maaari kong bigyang diin ang isang mahalagang bagay, ay ito. Inilabas lang ba ni Donald Trump ang mga file na ito dahil sa pressure mula sa mga Republican? Ana, mas kilala mo siguro ang Partido Republican kaysa sa akin. Kakaiba ang idea na si Donald Trump ang natatakot sa mga kongresistang Republican, hindi baliktad. Bipartidista ba ito? Republican at Democrat yun, pero dahil hawak ng Republican ng Kamara at lalo ng Senado, kailangan ko ng pahintulot nila. Ganito ang ginawa ng Presidente. Uulitin ko, nasa pagpupulo ako. Nainis siya dahil ginagawa ng mga Democrat na tungkol sa kanya. Kaya sabi niya, pinalayas ko lang yung tao sa club ko. Ako yung nagsumbong sa kanya sa pulis o isa sa mga nagsumbong. Nainis ang Presidente pero sa huli, sabi niya, ilalantad natin to. Gagawin natin publiko. Tumawag pa siya sa mga senador. Nandun ako nang tumawag siya at sabi, aprubahan niyo ang proyekto, pipirmahan ko. Yun lang. Pahintulutan mo akong magtanong ng mabilis na follow-up. Pahintulutan mo akong magtanong ng mabilis na follow-up. Oo, parang naniniwala ka na may mga lalaki na sa mga talaan na dapat managot. At tama lang naman. At ang mga Amerikano ay sumusuporta sa iyo dyan. Bakit kami hindi sumusuporta sa iyo dyan? Kaya, naglabas kami ng mga 6 na milyong talano pahina ng dokumento. Sa alam ko, 2.5 milyon yon. Sani, iche-check ko para makasiguro. Sa alam mo, karamihan doon, duplicate lang ng nauna ng nailabas. Hindi kami nagtatago. Wala kaming tinatago. Yung iba, ganun talaga. Kailangan pang desisyonan ng korte kung ilalabas. Isa yan sa hinarap namin. Pinag-uusapan mo ang mga pagpupulong sa Situation Room. Maraming file nun, siguro sa Southern District ng New York o ibang jurisdiksyon. Ganito kami. Gusto namin ilabas ang mga file, pero kailangan muna ng pahintulot ng korte. Minsan nagre-request kami, pero hindi pumapayag ang korte. Kaya tungkol sa mga dokumentong yan, kailangan ko malaman ng eksakto kung alin ang tinutukoy mo. 3,500,000 dokumentong nailabas at sa pagkakaintindi ko, 2,500,000 ang hindi nailabas. Maaring iyon ang may kasong legal. Sa inyong bagong libro, Communion, Isinulat ninyo ang tungkol sa pagbabago. ang personal na pagbabago kasama ang pananampalataya, mula pagiging ebangheliko hanggang naging ateo, at pagkatapos ay nagbalik loob sa Katolisismo.
At inilalarawan mo rin sa halos parehong paraan ang pagbabago mo tungkol kay Trump mula sa pagtawag sa kanya bilang Hitler ng Amerika hanggang sa pagturing sa kanya bilang pinakamagandang pag-asa ng Amerika. Dati mong hinanap ang ambisyon tulad ng sinabi mo sa iyong libro. Pero ngayon ay ibinalikan ng pananampalataya sa tamang prioridad. Dagamitin ko ang sarili mong mga salita na tumatak sa akin mula 2016. Siyempre, mga Kristiyano, lahat ay nakatingin kapag humingi tayo ng paumanhin para sa kanya. Panginoon, tulungan niyo po kami. Palagi ko itong iniisip bilang Kristiyano. Mabigat sa puso ko makita ang kalagayan ng bansa at pamumuno. Kailangan ko ring ipaliwanag ito sa mga anak ko. Alam kong pareho tayong naniniwalang malaking pribilehiyo at responsibilidad ang pagpapalaki sa mga kabataan. Tulungan mo akong hanapin ang mga salitang magagamit ko para ipaliwanag sa mga anak ko ang mga nakikita nila ngayon. Sa totoo lang, una sa lahat, ito ay naibalita na. Pinuna ko si Donald Trump noong 2015 at 2016. Ngayon, syempre, narito ako bilang vice-presidente ng Estados Unidos sa administrasyon ni Trump. Alam mo, Joy, konting pagpapakumbaba. Sa totoo lang, naniniwala ako na kapag gumagawa ka ng mga prediksyon at lumalabas na mali ang mga iyon, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Ano ang naging dahilan ng pagkakamali ko tungkol dito? Ano ang hindi ko naintindihan o hindi ko pinahalagahan? Hindi, halimbawa, sinabi ko na ang patakarang pang-ekonomiya ni Donald Trump. Hindi tumaas ang sahod dahil sa mga patakaran, pero tumaas ito noong unang termino at mahalaga yon. Sinabi ko na hindi natin kayang ibalik ang mga trabahong pabrika dahil akala ko unti-unti silang gawawala. Pero nung panahon ni Donald Trump, lumago ang pagmamanupaktura sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kaya dumarating sa punto na sasabihin mo, alam mo, nagbigay ako ng mga prediksyon tungkol dito. Sa huli, nagkamali ako. At sa politika at sa lahat ng bagay, sa tingin ko mahalagang sabihin, alam mo ba, nagkamali ako sa ilang bagay at nagkamali ako tungkol sa kanya. Naging matagumpay siyang presidente. Isa ito sa mga dahilan kung bakit naging matindi ang suporta ko sa kanya. Ipinagpatuloy mo sa libro para ipaliwanag na maaaring ang magandang pulisya ay isa sa mga dahilan mo. Pero ang sinabi mo, at nung nag-tweet ka nito, nag-post sa X, hindi ito tungkol sa politika. Iyan ang mga handang palampasin ng mga Kristiyano, pero hindi ko matanggap yon. Ano ang kaya mong palampasin para sa kapangyarihan? Sa totoo lang, sasabi kong isa sa mga bagay na hindi ko masyadong nabigyan ng halaga tungkol kay Donald Trump ay na marami sa mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya ay hindi naman talaga totoo. Mulay, nabanggit mo ang kababaang loob. Nakikita ko si Donald Trump, nakapanood ako ng video or balita tungkol sa sinabi niya at agad ko itong tinanggap. Halimbawa, balikan natin ang isa sa pinaka-controversial na pahayag ni Donald Trump nung unang termino niya. Nagkamali ako sa unang kampanya dahil naniwala agad ako sa mga nabasang kwento. May mga kwento raw na sinabi ni Donald Trump na lahat ng Meksikano ay rapist, pero hindi niya ito sinabi. Ano talaga ang sinabi niya? Ang sinabi niya ay na ang ilang bansa sa Timog Amerika, mga bansa sa gitnang Amerika, ay nagpapalabas ng mga kriminal papunta sa ating bansa, kabilang ng Mexico, sa totoo lang. Totoo ito, kaya hindi ito gaanong tungkol sa mga Kristiyano. Ginawa ito ni Fidel Castro noong 1980 sa Mariel Exodus. Maraming mga mamamahayag, kabilang ng CNN, kung saan dati kang nagtatrabaho at naging kasamahan ko, na nagtangkang maghanap ng ebidensya tungkol dito. Walang ebidensya na si Maduro ay nagpapalaya ng mga tao mula ospital ng psikiatriko o bilangguan gaya ng ginawa ni Fidel Castro. Imbento lang yon, kaya hindi natin basta matatanggap ng walang pagtutol. Ana, alam natin na may ilang tao na pinalaya mula sa mga bilangguan at hinikayat na pumunta sa Estados Unidos. Hindi ganoon ang nangyari, Mariel, at ginoong vice-presidente. Hindi yon sinadyang pagpapalaya o pagbubukas ng mga bilangguan at mental hospital para papuntahin sila sa Florida. Alam ko na sa Miami ito mangyayari. Oo, kung pupunta ka, baka hindi ito gaya ng sa Mariel. Pero nung karabanan ng 22 at 23, alam nating pinundohan at sinuportahan pa ng gobyerno ang mga iyon. Hindi ko alam paano mo i-define ng suporta, pero kung hinihikayat ang mga tao na pumasok dito matapos makulong ng sarili nilang gobyerno, problema yon para sa akin. Vice-presidente, pwede ko bang idagdag pa? Kasi madalas mo talakayin ng imigrasyon sa librong ito. At naniniwala ako na bilang isang Kristiyano, pwede kong ipaliwanag sa mga anak ko kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mga hangganan. Naiintindihan ko na may mga batas at limitadong resources. Naiintindihan ko yon. Mas mahirap ipaliwanag kapag may taong kinakaladkad palabas ng bahay o dinadala nang hindi makatarungan kahit hindi naman sila marahas na kriminal. O mahirap talagang ipaliwanag ito bilang magulang, lalo na kung tinatawag na uod o basura ang isang tao, lalo na tinuturo ko rin ito sa paaralan tungkol sa mga gumawa nito dati. Iba ito. Mahirap para sa magulang at Kristiyano sabihin ang dalawang bagay na yon, gaya ng binanggit mo sa libro at napag-usapan. Pinag-usapan mo ang tungkol sa laban na yan, yung panloob na laban sa libro. Pinag-usapan mo ang moral na kompromiso sa pagsuporta sa mahigpit na patakaran sa migrasyon nang hindi na dehumanize ang iba. Pakinggan mo, higit 50 na ang namatay sa kustodiya ng ICER. Libo-libong bata,
6,200 ang nakakulong ngayon sa mga lugar tulad ng Billy Detention Center. Ang mga bumisita sa detention center, hindi ko alam kung nabanggit mo, na ang subhuman na kondisyon, kakulangan ng malinis na tubig, serbisyong medikal at edukasyon. Kinihiling ko po bilang Kristiyano at magulang na bisitahin ninyo ang mga detention center ng mga bata at tayaking ang mga kondisyon ay akma sa ating mga pinahahalagahan. Kaya marami kayong ibinato sa akin at nakikita ko may 30 segundo na lang tayo. Pero hayaan niyo sabihin ko, una, sige lang. Gusto kong balikan ang paksang ito dahil sa tingin ko napakahalaga nito. Kailangan nating makahanap ng malinaw na balanse sa pagitan ng pagpapatupad ng ating mga batas. Ayaw natin tratuhin parang hindi tao ang sinuman. Yan ang tamang balanse. Tingnan mo, tungkol sa mga puwersa ng seguridad, ang masasabi ko ay ang trabaho ng pulisya sa likas nito, hindi talaga kaaya-aya ang proseso. Lalo na kapag nakikitungo ka minsan sa mga mararahas na tao o sa mga taong lumalaban sa pag-aresto. Ayon sa media, may mga tao raw na tahimik at hindi lumalabag sa batas. Pero kung susuriin mo ang kanilang kasaysayan, malalaman mong mararahas sila or may kriminal na record kasama ang mga sexual na krimen. May kasamang record kriminal ang pagkakapulong dahil sa sapilitang pagrerehistro. Karamihan sa mga taong kinukuha ng ICA ay inaalis sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga pamilya. Pinaghihiwalay sila at ginagamit ang mga bata bilang pain. Karamihan sa kanila ay hindi kriminal. Pwede ba ako sumagot? Pwede ko bang sabihin, sige, tungkol sa mga bata ang usapan? Ito ang sasabihin ko. Alam natin na noong nakarang administrasyon, 10,000 bata ang naging biktima ng sexual na pangangalakal ng tao ng mga kartel at dinala sa bansa sa mapanganib at mapangsamantalang kalagayan. Pag-usapan natin ang administrasyong ito. Ito ang punto. Kung hindi mo ipatutupad ang batas sa hangganan, iniimbitahan mo ang ganitong gawain. Sabi mo, hindi makatao ang patakaran natin sa imigrasyon dahil lang sa ulat ng isang taong may kinikilingang politikal. Hindi makatao na hinahayaang magpuslit ng tao ang mga kartel para sa sexual na pansasamantala sa hangganan. Galing ka sa mahirap na komunidad. Siyempre. Alam mo kung gaano kahirap sa mga tao. Dalawang bagay. Madalas mong pang-usapan ang iyong pananampalatayang Katoliko. Pero sinasabi ng pananampalatayang Katoliko na dapat nating tanggapin ang mga imigrante, tanggapin ang mga taong walang-wala o dumadaan sa napakahirap na panahon. Bakit? Paano mo ipaliwanag ang dalawang iyon? Hayaan mo nang sabihin ko ito, Rupi. Una, hindi kasing politikal ang libro gaya na akala mo based sa panonood. Siyempre, tinatalakay lang natin ang mga issue ngayon. 75% ng libro ay hindi tukol sa politika. Kailangan ko lang magsulat tukol dito bilang vice-presidente, pero gusto kong sagutin ang tanong mo. Kaya sa pinakaugat, kung isipin mo kung ano pagbabantay sa imigrasyon, ang imigrasyon ay pagpapatupad ng batas, ito ay tukol sa isang taong lumabag sa batas. Ang tagapagpatuntad ng batas ay kailangan lumitaw at ipatupad ang batas na yun. Ngayon, likas na, minsan ang proseso ito ay hindi palagi maganda. Kung magre-record ka ng video tungkol dito, tulad ng pag-aresto sa isang tao dahil sa paggawa ng marahas o hindi marahas na krimen, minsan hindi ito palaging maganda. Diba? Ang sinasabi ko ay ang pananampalatayang Katoliko, sa totoo lang, sa tingin ko, ay natatagpuan ito ang tamang balanse dito. Diba? Sinasabi nito na ang pananampalatayang Kristiyano at sa tingin ko pareho itong totoo para sa mga Protestante at Katoliko ay hinahayaan kang magkaroon ng mga hangganan. Pwede mong bantayan ang hangganan mo, bahagi yan ng pagpapatupad ng batas. Pero kailangan mo ring mag-ingat. Sige. At ulit, alam mo, ang argumento niya ay basically, Upi, sinasabi mo na hindi pa natin nahanap ang tamang balanse. Hindi ako sangayon sa paraan ng pagpapatupad natin ito, pero wala namang nagsasabing bawal ang hangganan. Ang sinasabi ko ay para talaga natin mapatupad ang batas. Hindi mo pwedeng gawing pamantayan na hindi pwedeng i-deport ang sinuman, maliban na lang kung nakagawa siya ng marahas na krimen. Ang batas ay dapat pantay-pantay para sa lahat. Hindi. Hayaan mo akong magtanong. Hindi mo kailangan itaas ang iyong mga kamay. Hayaan mo akong itanong ang aking follow-up na tanong. Oo, meron ako. Dahil nagsasalita ka. Nagsasalita ka tungkol sa mga tao. Ano nga ba talaga ang ginawa ng mga itim na tao sa administrasyong ito para humantong ito sa pag-stigmatize sa mga taong may kulay? Alam mo rin kung gaano kahirap yon. May mga kamag-anak kang may kulay. Siyempre. Kaya kapag nakakakita ka, alam mo na ng ilang bagay tulad ng mga material tungkol kay Emmett Till na inaalis o kapag tinatanggal nila ang lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa mga itim na bayani. Ano-ano? Ano ang pakiramdam mo tungkol dito? Sige, tungkol saan ka ba, Wupi? Gusto kong malaman kung anong hindi mo alam. Seryoso akong nakikipag-usap sa'yo. Kaya sa maraming mga museo, parang, alam mo, ang dami talaga. Ako lang, alam mo, pinagmamasdan ko kung saan nila inaalis ang totoong kasaysayan na talagang nangyari dito sa bansa. Nangyari talaga
ang pagkaalipin. Kung ano-anong bagay ang nangyari. At parang, alam mo, Napakadali para sa administrasyong ito na alisin yun at siraan din ang mga itim na tao na sobrang nagsikap para maabot ang pangarap na Amerikano. Paano mo ibig mong sabihin mas mabuti? Ayan. Kaya, Sunny, malaking tulong yung intervention na yun. Kasi parang tungkol yun sa kwento na pinipigilan ng gobyerno ang pantatalaga ng tao batay sa kulay ng balat. Nakikita ko yan. Ang tinutukoy ko ay ang pagbura ng kasaysayan ng mga itim sa publiko, pagbuwag ng mga distrito ng butanteng itim, at pagsasantabi sa mga lider nilang itim. Paano naman kami mga Amerikanong may kulay sa pananaw na yan? Mukhang hindi kami kasali. Sa tingin ko, sa pananaw ko lang. At kung papayagan mo ako, mula nung Oktubre na nakaraang taon, parang 6 lang na mga refugee ang pinayagang makapasok sa bansa. Maliban sa 3, lahat ay puting South African. Una sa lahat, medyo nagdududa ako sa numerong yan dahil marami tayong iba't ibang paraan ng imigrasyon sa Estados Unidos. Pero hayaan mo sagutin ko muna ang punto ng UUP. Tingnan mo, ikaw ang nagtanong at baka di mo paniwalaan, pero para sa akin, welcome lahat sa political coalition natin. Sa totoo lang, kahit hindi ka bumoto sa amin, lahat ay welcome sa ating bansa. Basta ikaw ay mamamayang Amerikano. Tayo na may mga tungkulin, legal na obligasyon at mga karapatang kaakibat ng pagiging narito. Pero hayaan mo magbigay ako ng halimbawa tungkol dito, okay? Kaya sinabi ko na kami anti-minority or anti-hindi. Hindi ko sinabi yon, nagtanong lang ako. Kita mo? Sige, ayos lang. Tama. Huwag mo akong guluhin, pare. Huwag mo akong idamay. Huwag mong simulan. Huwag mo akong pakialaman. Mali pala ang intindi ko sa tanong mo, pero sasagutin ko pa rin ito. Sinasabi ko, tingnan mo ang Washington DC. Isa sa pinaka-demokratiko at may pinakamaraming populasyon ng itim kumpara sa dami ng tao. Ang nakalusot sa US na maraming itim ay nakaranas ng malaking pagbaba sa mararahas na krimen, sexual na pag-atake at pagpatay. Seryoso naming tinutubunan ng krimen dahil naniniwala kaming lahat, anuman ang lahi o estado sa buhay, ay dapat mamuhay sa ligtas na komunidad. Bakit krimen? Saan eksakto pumapasok ang krimen dito? Hindi ba ito tungkol sa trabaho nila? Ito ay tungkol sa... Ito ay tungkol sa marakan. Gusto mo bang sabihin na kailangan pa natin magsikap para sa ekonomiya at mga itim? Ang kasaysayan ni A ay binubura. Ang pampublikong kasaysayan ay hindi binubura. Totoo yan. Pero mga kaibigan, kailangan nating pag-usapan ang Iran pagbalik natin dahil mahalagang usapin ito. Sinasabi ko, ipinandiriwang natin ang kasaysayan ng mga itim. Ipinandiriwang natin ang buong kasaysayan ng Amerika sa administrasyon ito. Baka nadududa kayo pero pinapangako ko ito. Oo, kailangan ko talagang mag-break. Pakiusap, marami pa tayong pag-uusapan kay Vice Presidente Vance pagbalik. Kaya gawin mo na. Kasama pa rin natin si VP J.D. Vance. Si Joy nang magtatanong. Sa libro, Ginoong Vice Presidente, inamin ninyo ang pagkakamali sa pagtawag sa mga demokrata na parang mga babaeng walang anak na mahilig sa pusa. Diyos ko po, Ang sakit naman nun. sabi niyo sa libro nakatangahan daw yon. Ano ba talaga? Nyo? Salamat. Anong naisip mo nang sinabi mo yon? Kaya sinabi ni Joy, kapag naging patas ang lahat, ayos lang ako. Sa tingin ko, yun na siguro ang pinakamagandang pag-endorso na makukuha ko. Joy Behar para sa Republikano. Salamat. Pinahahalagahan ko ito. Dito sa The View, mabait ang pagtingin sa amin. Sa tingin ko, sinusubukan ko lang matuto, di ba? Sinabi mong dating Katoliko ka, masama akong Katoliko. Sa tingin ko, lahat tayo ganun. Kaya kailangan natin ng biyaya bilang Kristiyano. Dahil kinikilala natin na may mga bagay tayong kailangang pagbutihin. Pero sasabihin ko ito, kaya yung komentong yun ba ay talagang nagbigay linaw sa isang bagay at nagsimula ng diskusyon o nadulot lang ba ito ng paglayo ng mga tao? At kapag nagbigay ako ng komento na nagiging dahilan lang para magsara ang mga tao, imbes na mapansin yung punto na gusto kong iparating, mali yun, di ba? At responsibilidad kong pagbutihin yon. Joy, pwede ko ba sabihin ang punto ko tungkol dito? Pakiramdam ko, minsan banayad, minsan malalim, naging mas kontra pamilya at kontra bata ang bansa. Pati paglalakbay pagkain sa restaurant, mas mahirap na ngayon. Ginoong pangalawang pangulo, alam ko na, paparating ng apo mo. Wala ka pang apo? Wala pa. Mas sobrang excited kami para sa iyo at kay Ucha at gusto namin bigyan ka ng isa pang pananaw. Salamat talaga. Salamat. May tanong ako, ilalagay natin ito. Ipapaabot namin ito sa inyo mga kaibigan. Ang komunyon, paghahanap ng aking daan, pabalik sa pananampalataya ay available na. Iscan ng QR code para bumili. Babalik kami agad. Salamat mga kaibigan.